serve. How glorious, how beauteous. Oh, what a wonderful God we serve. Oh, the Alpha and Omega, beginning in the end, our great Jehovah. What a glorious name, how marvelous, our great counselor. Oh, yes, Lord. Thank you, thank you. What a difference you made in my life. What a difference you made in my life. You're my sunshine day and night. Oh, what a difference you made in my life. Thank you, Jesus. What a difference you've made in my life. Oh, what a difference you've made in my life. You're my sunshine day and night. Oh, what a difference you've made in my life. Sabihin naman po natin, what a change you have made in my life. Hallelujah. What a change you have made in my life. Thank you, Lord. What a change you have made in my life. You replace all the broken parts. Oh, what a change you have made in my heart. In my heart. Love to me was just a word in a song that had been way over years. But now I'm joining the singing, 'cause you're showing me love's true meaning. That's why I wanna spread the news. What a difference you've made in my life. What a difference you've made in my life. You're my sunshine day and night. Oh, what a difference you've made in my life. What a change you have made. What a change you have made in my heart. Thank you. What a change you have made in my heart. You replace all the broken parts. Oh, what a change you have made in my heart. Love to me was just a word in a song that had been way overused. But now I've joined in the singing, 'cause you've shown me love's true meaning. That's why I'm gonna spread the news. What a... Sing to Jesus right now. Sing with all your heart. What a yes, you're my sunshine. Oh, what a in my life. What a difference. What a difference you made
dance to the Lord. Hallelujah! What a beautiful song. Amen. Ang daming ginawa ng Diyos sa kabila ng nangyayari sa atin. At nalagpasan natin sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Amen. God is so good. For the Lord is so, so good. Amen. Enter his gates with thanksgiving, come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty in his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with a timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift the sound of praise, sing with all the gates with thanksgiving, come into his court with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty in his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with a timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth have the sound of praise, sing with all the mercy endureth forever. Oh, the Lord is good. Oh, the Lord is so good. Oh, the Lord is good, and his mercy endureth forever. Once again, enter his gates. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty in his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift the sound of praise. Singing great and mighty in his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth let the sound of praise, sing with all the heart. Oh, the Lord is good, yeah. Oh, the Lord is so good. Endureth forever. Sing it, oh, the Lord is good. Oh, the Lord is so good. Oh, the Lord is good, and his mercy endureth. Come on, let's dance to the Lord and sing. For the Lord is good. Oh, the Lord is so good. For the Lord is good, and his mercy endureth forever. Oh, the Lord is so good. Oh, the Lord is so, so good. Oh, the Lord is good,
mabuti, yeah. Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti, mabuti sa. For the next time, God is so good, is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. Beside you, my heart and my strength, many times they fail. That there is one truth that won't prevail. 1, 2, 3, and God is the strength, and God is the strength of my heart. That God is the strength of my heart and my passion forever. That God is the strength of my heart. Come on. Oh, that God is of my heart and my passion forever. 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 God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. That God is the strength of my heart. Come on, sing it to the Lord. God is the strength of my heart. That God is the strength of my heart and my portion forever. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Sa tuwi-tuwi na kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. At kalakasan sa tuwi-tuwi na. Oh yeah. Hallelujah. Shikarahira-rahira-rahira-rahira. Shikarahira-rahira-rahira. Shila-ba-ba-ba-ya-ya. Shila-la-la-la.
more than words can say. Need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Sing it from your heart. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. Never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe. Yes, Lord, than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. And I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. Yes, Lord. More than words can say. I need you than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Your goodness never fails me. Lord, hallelujah to you. Shepherd of my heart, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I
will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life, and all my life, you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life, you have been so good. With every breath that I'm able, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life, and all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give it everything. Your goodness is running after
Your goodness is running after, it's running after me. Hallelujah. Let's keep running and running, keeps on running after me. Thank you, Lord. Give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Oh, la 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 la. Your goodness, Your goodness, Your goodness. Shikara ye, shikara ye, la 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 ye, la la ye, oh, 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 Jesus, glory to Your wondrous name. Oh, what a beautiful name it is. Yes, hallelujah. Shikara yere 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 yere. Shikara yere 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 yere. El Shaddai Adonai. Oh Shalom. Oh Shalom. Praise to Your wonderful name. Oh, the Lord is my strength. His love endures forever. Shikalalaye. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, salamat sa walang hanggang pangalan mo, Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Shikalalaye. Lord, hallelujah. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Hallelujah. For Your name is great. For Your name is great. Come on. And greatly to be praised. I give glory to Your name. Oh Lord, glory to Your name. Oh Jesus, for Your name is great and greatly to be praised. I give honor to Your name. Hallelujah. Honor to Your name. Shikalalahia. Honor, Lord. For Your name is great and greatly to be praised. Let's take a moment of silence and let the Lord speak in our hearts. My precious children, what am I doing? I am saving. I am rescuing. I am blessing. I am
providing. I am healing. And I am judging. My children, I am for life and not death. I am for love and not hate. I am for hope and not despair. I love you, my children. I am for heaven and not hell. My precious children, there is a spiritual war in progress. There is evil and cruelty. There is brutality and pain and suffering. My children, remember, the battle is mine. The battle is mine. If there is something wrong in this world, my children, it's my business. It's my business. It's my business. Hold on. The battle is mine because I love my children so much. Thou saith the Lord of hosts. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. To God be all the glory, and to you we just want to bring back all the glory and honor and praises in adoration in the mighty name of Jesus, and everybody will shout, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Palapakan po natin ang Diyos sa napakagandang panambahan. At alam ko po, excited din po kayo na makarinig ng ating mga patutuon, ng ating mga kapatid. At bago po tayo dumako doon, tayo po'y magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Will you please turn your Bible in the book of Daniel, chapter 2, and the last two verses po. Daniel chapter 2, the last two verses, 48 and 49. Yan na po ba kayo? Daniel chapter 2, 48 to 49. Sige po, Pastor Donnie, pakibasa sa Tagalog version. Amen. Sa English version po, New King James English, yan po ang sabi. Verse 48, Then the king promoted Daniel and gave him many gifts. Not just many gifts, sabi po dito, and give him many great gifts. And he made him ruler over the whole province of Babylon, and chief administrator over all the wise men of Babylon. Verse 49, Also Daniel petitioned the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego
over the affairs of the province of Babylon. But Daniel sat in the gate of the king. And Diyos po ang magpala sa mga salitang ating pagbubalay-balayan. I remember long time ago, nang magkaroon po tayo ng isang Miss Universe, naalala ko po yung napakalagang tanong na ibinigay sa kanya. What is the most important lesson you've learned and how will you apply it to your time as Miss Universe? Kanino po itinanong yung ganyang klaseng tanong? Yung kay Catriona. Tama po? Ang sagot po ni Catriona ay ito. I work a lot in the slums of Tondo, Manila, and the life there is poor and very sad. And I've always taught myself to look for the beauty of it and look in the beauty of the faces of the children and to be grateful. And this, I think, if I can teach people to be grateful, we can have an amazing world where negativity could not grow and foster. And children will have smile on their faces. Pang Miss Universe talagang sagot. Ano po? And the rest is history. Dahil po sa sagot niyang yon ay naipanalo niya ang pang-ilang corona po ng Miss Universe sa Pilipinas? Pang-apat. Nakompleto na po yung red, white, yellow, and blue color. Kasi siya yung pinaka-blue, yung missing piece. I think Gloria, nang manalo po siyang Miss Universe, ang gown po na suot niya ay white ata. No? Kung hindi po nagkakamali. Tingnan nyo na naman po sa history ng mga beauty queens. Naalala ko po yung sagot ni Catriona sa kalagayan po ng mga kabataan na dinalang bihag sa Babylonia. Sino po ang mga kabataan ito? Si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila po ay mga kabataang dinalang bihag. Hindi alam kung ano ang kanilang future, hindi alam kung anong mangyayari sa kanila sa bansang napakalayo sa kanilang kinagisnang bayan. Pero sa biyaya ng Diyos, ang mga kabataang ito ay nagtagumpay. Ano ang naging susi ng kanilang katagumpayan? I do believe the key to their success is their character. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po nating character. Yan. Yan na po ba kayo? Basahin po natin kung na-plus na po sa ating monitor yung ating topic. Sabay-sabay po nating basahin yung ating title. Character. Yan. Sabi po sa ating title, ang character daw po, ano ba ang Tagalog ng character? Asal, di ba? Asal, ugali, no? Personality kasi yung katauhan, eh, no? Ang character po ay ugali or asal, no? Character, Daniel had what it took. Does private life of a leader truly impact his or her public life? Yung po bang pribadong buhay ng isang pinuno, no? Ay meron po bang dating sa kanyang buhay publicly? Siyempre, ang tamang sagot po dyan ay yes, di ba? Kasi kung ano yung character natin sa pribadong buhay, ay siyang malalantad sa harapan ng publiko.
Daniel illustrates why character plays such a vital role. Daniel could have tried merely to survive his experience as captive in a foreign land. Diba? Pwede naman pong survival lang eh. Pero makita natin sa buhay ng mga kabataang ito, hindi po sila nag-survive. They tried and succeed. Sila po ay mga nagtagumpay. Hindi po sila naging isang pangkaraniwang bihag sa Babylon. Sila po ay inangat ng Diyos at naging tagapamahala sa Babylon, sa imperyo ng Babylon. Instead, he never left his disciplined life of character and personal commitment. I just want to challenge you to ponder the character he displayed during his times of testing under the kings of Babylon. Gusto kong mas gawing specific yung ating aralin. Ang ating tema po, how to enhance our godly character. How to enhance our godly character. Ano ibig sabihin po ng enhance? Paano mahahasa? No? Paano hahasain ng alin? Ang makadiyos na asal sa bawat isa sa atin. Meron pong 6 na malagang bagay akong nakita sa buhay ng mga kabataang ito. Number 1 po, it start with the letter S. Have a balanced diet and healthy living. Ba't bigla kayo nagtingin ng kay Kuya Bonok? Kasi hinawakan daw ni Kuya Bonok yung tiyan niya. Naniniwala po ba kayo yung sa prinsipyong you are what you eat? Tama po, di ba? Kung ano yung kinakain mo, yun ka. You are what you eat. Minsan, hindi natin nabibigyan ng pansin ito sa buhay natin. Di ba? Sa last days po, ang isang sinyales na ng mga huling araw po, ang tao ay magiging mahiligin saan? Sa pagkain. Number 1 po yun eh. Pagkain, pag-aasawa, kasiyahan. Yun yung mga palatandaan ng huling araw. Kaya nga po, napakalaking iso sa buhay ng tao ang pagkain. Tama po ba? Pag ang tao po ay ginutom mo, may kalalagyan ka. Tama ba? Pag hindi mo pinakain yung asawa mo, yung anak mo, may mangyayari sa loob ng bahay. Kaya malaking issue po ang pagkain. Tingnan po natin yung diet ng mga kabataang ito. He wouldn't compromise on ritually unclean foods, but ate only vegetable. Pag binasa natin yung chapter 1, ang sabi po dito ni Daniel, di ba? But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. At si biyaya po ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, yung eunuch po, pumayag na ang kanilang pagkain ay gulay at tubig. Kaysa po, laklakin nila yung alak at masasarap na pagkain sa mesa ng hari. Talagang may enjoy po nila yung pagkain na yun kasi para sa kanila yun. Pero mas pinili po ni David yung kakaibang diet. Ni Daniel. Yung kakaibang diet. Ano po yung ginawa ni Daniel? Balanced diet and healthy living. Pag kami po yung namamasyal sa ating mga bilangguan, tinitingnan ko po yung hitsura ng ating mga PDLs. Kagaya po, napansin ko yung isang kabataan doon, buntis pa.
May tsura po yung kabataan, di po ba, Pastora? At nung tinanong mo kung anong kaso niya ay 7-Eleven. Si Pastora may pinauso eh. 7-Eleven na kaso. 5-11, pag sinabi po 5-11 ay droga. Pag tinanong mo sila, bakit nila ginagawa yun? Kasi, para daw mabuhay at may pambili ng pagkain. Di po ba? Isinasaalang-alang ang kinabukasan para kumita lang ng pera at may makain. Isang napakalaking issue po sa Matthew chapter 6 ang pagkain. Di po ba? Huwag kayong mag-alala kung anong kakainin, dadamitin at iinumin. Kung paanong hindi pinababayaan ng ating amang nasa langit ang mga ibon at dinadamitan ng napakarangyang damit ang mga halamanan at mga bulaklak sa parang. Higit kayong mas malaga kaysa ibon. At yung issue po doon, the God of what? The God of the stomach versus the God of gods. Ang Diyos ng tiyan at ang Diyos ng mga Diyos. Sino po ba ang susundin natin? Yung Diyos ng tiyan o ang tunay na Diyos ng mga Diyos? Pero ang sabi po ni Matthew, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Isa sa mga magiging panangga ni Satanas sa uling araw para tumanggap ka ng tatak ay ang pagkain. Hindi ka makakabili ng pagkain kung wala kang tatak. Nawendang po ako doon sa vaccine na lumalabas. May magnet. Kaya sabi nila, pang antichrist na raw yun. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, yung tatak ilalagay sa kamay at sa noo, hindi sa braso. So, wag po tayong masyadong nawewendang sa mga pangyayari. Lalo na po pag sa issue ng pagkain. No? Alam niyo, napakahalaga po na unang-una ay mabalansin natin yung pagkain. Bakit po? Kasi it will produce a healthy living. Tama po ba? Hanggang kailan po yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Lord? Di ba noon, pinakamatandang tao, 969. Sino pa yun? Si Methuselah, di po ba? Pero binigyan tayo ng Lord ng grace na dahil sa kasalanan, pinaikli na lamang po niya ang buhay ng tao at pinaka-maximum po, 120. Nasisindak po ako sa investigasyon na ngayon na nangyayari po sa UK, United Kingdom, about the virus. Talagang mabigat yung patunay na parang biological weapon talaga itong nangyayari. It was planted ng ilang mga makapangyarihan tao. May mga ilang scientists po na iniimbestigahan na ngayon. At sinasabi po doon sa United Kingdom na ang namamatay po dahil sa obesity, ano po ba yung obesity? Katabaan. Sa Europa po, sa mga kabataan ay 13,000 per year. Namamatay po. According to statistic. 13,000. Nung makarating po tayo ng Europe, nakita ko po kung gaano talaga kalalaki ang mga tao. Para yung laki ni Kuya Bono, pinakamaliit pa siya ron. Napakalaga po na matuto tayong kumain ng gulay. Alam mo bakit? Kasi pagdating ng tribulation, in case na naiwan ka, umundo ka na. Di ba kasi sabi sa tribulation, yung anak nung babae ay dinala sa isang lugar, no? At makakasurvive.
I believe na ang makakasurvive sa panahon yon ay yung mga kumakain ng gulay. Bakit po? Kasi hindi siya mapipilitang bumili eh. Eh pag bibili ka, may tatak, di ba? So, isa sa susi ng survival po during that revelation, yung marunong kang kumain ng gulay. Marami pong mga kabataan sa panahon natin, parang hindi sanay kumain ng gulay. Lagi po akong, pag pumupunta po ako sa Muñoz, Nueva Ecija, pag uwi ko po, lagi ako merong mga gulay. Sapat na po sa akin yung okra na pinatong sa kanin. Pagkatapos may toyong sausawan. Siesta na po. Ang sarap ng kumain. Bakit ko po binanggit to? Kasi yung pagkain po ay isang bahagi ng pagdidisiplina. Kung hindi natin kayang disiplinahin ng pagkain, napakahirap pong madisiplina pa ang ating katawan. Doon magsisimula po. Sabi ni Dale Carnegie, you never achieve real success unless you like what you are doing. Hindi ka raw po magtatagumpay kung hindi mo gusto ang iyong ginagawa. Ito mga kabataan pong ito, bagamat sila ihag, natutunan nilang mabuhay sa isang bansang banyaga at natutunan nilang mabuhay kung paano po magtagumpay laban sa mga taong sumakop sa kanila. Tingnan po natin. Si Daniel po, ang kanyang tunay na pangalan ay Daniel. Pero binigyan siya ng bagong pangalan. Ang pangalan po niya ay Belteshazzar. Si Hananiah ay binigyan po ng bagong pangalan na Shadrach. Si Mishael ay binigyan ng bagong pangalang Meshach. At si Azariah ay binigyan ng bagong pangalang Abednego. Although, pinalitan ang kanilang mga pangalan, purihin ng Diyos, hindi napalitan ang kanilang pagkatao. Amen po ba? Sa panahon po natin, marami pong gagawin si Satanas para po tayo ay dayain. And we need to discipline ourselves. Pangalawang bagay po, letter U, understand and check your motives. Tingnan po natin ang motives ng mga kabataang ito. They didn't take credit for interpreting dreams, but glorify God instead. Alam po natin nung sinabi ng hari na papatay niya lahat ng wise men. Nagsimula na po yung parusa, pero tinawag ni Daniel ang kanyang 3 kaibigan. At pagkatapos sila'y nanalangin sa Diyos. At sabi, Lord, ihayag mo sa amin ang lihim na napaniganipan ng hari at ipaunaw mo sa amin kung anong interpretasyon. And after that, naunawaan po ni Daniel ang lahat ng mga pangyayari. At sinabi niya, pero makita po natin ang motibo ni Daniel. Hindi po niya inangkin ang papuri. Instead, ibinalik po niya ang papuri sa Diyos. Amen po ba? Yung motibo po niya ay tama. Hindi pang sarili, kundi nais niyang mabigyan ng karangalan at papurihan ang Diyos. Ang tao po ay babagsak at magtatagumpay depende sa kanyang motibo. Nais ng Diyos na yung ating mga motive ay lagi po nating chine-check. Amen? Naalala niyo po ba si Jesus Christ? Simple yung kanyang panalangin. Pero napaka-sharp. Ang sabi niya, Lord, Father, not my will, but your will be done. Ito po yung nakita ko sa mga kabataang ito. Yung kanilang motibo po ay sakdal. Kahit sila po itinaas ng katungkulan, di ba, binigyan po sila ng mga natatanging katungkulan. Si Daniel po ay naging administrator over all wise men of Babylon and at the same time, ruler over the whole province.
Siya po ang mamamahala sa buong Babylon, sa buong probinsya ng Babylon. At lahat ng mga matatalino, mga wise men, siya ang mamimununo. At yung kanyang tatlong kaibigan po, anong ginawa niya? Pinetition po niya ang hari na bigyan din po ng, ng katungkulan ang kanyang mga kaibigan. Di ba? Sa isang samahan po, hindi masamang mag-desire na magkaroon tayo ng mas mataas na katungkulan. Amen? Pero bihira po yung taong binigyan mo ng katungkulan, idadamay pa niya yung iba. Di ba? Ano po yung karaniwan na makikita mo sa isang tao? Pag siya po binigyan mo ng promotion, sarili lang, tama po, di ba? Hindi na niya iisipin yung iba. At di ba, maraming tao po talagang pumapasok doon sa sip-sip eh. Ano yung sip-sip? Someone seeking, Ayun! Someone insecure person seeking instant promotion. Kaya nauso po yung sip-sip eh, di ba? Hindi baling masiraan yung ibang tao, basta siya pasok sa banga. Di ba? Makikita mo po sa mga kabataang ito, yung kanilang integridad, yung kanilang motibo. Ang kanila po'y mabigyan ng karangalan ang Diyos, hindi ang sarili nila. Kaya nga po kinainggitan sila, di po ba? At siniraan. Pero dahil po sa ginawa ng mga tao sa kanila, ibinabagsak po sila. Pero the more na ibinagsak itong magkakaibigang Hudyo na ito, ano pong nangyari? Sila'y lalong itinataas ng Diyos. Pangatlong bagay po, start with the letter M. Maintain honesty and uphold your true identity. Yung may-ari po ng UCAP ay isang, ano bang tribo niya, Kuya Zaldi? Ikbayak. Ikbayat. Sa Batanes po eh. Sa Batanes po pala may batas. Sino pong nakapunta na ng Batanes? Si Angelica nakapunta na eh. Nakapagtataka po, ang pamasahe papuntang Batanes, hindi bumababa. Lagi pong mahal. Magtataka kayo, bakit? Samantalang sa Boracay po, buy one, take one. Di ba? Sa Boracay po, di ba? Pasora, magkano kuha nyo sa ticket nung pinuspon nyo? Di ba package? Mura, di ba? Kesa sa original price. Bakit nagiging mura doon? Unlike with Batanes. Alam niyo kung bakit? Maraming flight. Ito po, they want to maintain yung, gusto po nilang ma-maintain yung, may protocol po sila na yung mga matataas lang po na may word po silang ginagamit eh. Gusto nilang ma-maintain po yung turistang pumapasok sa kanila. At wala pong sino mang pwedeng magmay-ari ng lupa kung walang dugong ibatan. Kung walang dugong Batanes. Kahit po foreigner, kahit mga Pilipino, na walang dugo, hindi pwedeng magkaroon ng lupa doon. Bakit po? Kasi gusto nilang i-secure yung kanilang identity. Gusto nilang i-preserve yung kanilang kultura. Kaya mini-maintain po nila yung mga, ang sabi po nila, mga high-profile tourists eh. Kaya laging mataas po. So yung tinitiyak nila na makakapunta lamang po doon, ay talagang yung mga may kaya sa buhay. Mga high-profile tourists. Kaya pag nakapunta ka po doon, you will be considered as high-profile. Sa Old Testament po, makita niyo po yung ano ng Diyos, yung commandment ng Diyos. Kapag may kalaban, pinapapatay ng Diyos hanggang sa pinakasanggol. Anong reason? Criminal ba ang Diyos? Ang ganda ng word na binanggit kanina ni Lord kanina through our teacher Tonet, di ba? Napaka-sharp. Tugmang-tugma po doon sa binigay ni Lord na revelation sa atin, especially mamaya po yung team natin sa ating anniversary.
Alam niyo po, bakit po pinagagawa ng Diyos yun? Napatayin lahat ng kaaway, hayop at mga hanggang pinakabata at mga sanggol. Ano pong dahilan? Para hindi makahawa. Tama po si Pastor Rico. Kasi gusto nilang ma-maintain ang alin po yun? Yung kalinisan. Sa Batanes po, ito lamang po ang isa sa mga probinsya na walang kulungan. Bakit po? Kasi zero krimen. At bukod doon, may honesty store. Di po ba? Walang bantay. Kahit mawalang kahudon, nakatitiyak ka na muling mababalik sa'yo. Mismo yung governor po ng Batanes, gumawa ng record dyan po sa NAIA. Nakapulot ng ilang milyon na alahas at dollars. Pero alam niyo po, hindi po niya itinago yung perang yun. Pinahanap po niya kung sino'y ang may-ari at ibinalik po niya. May kasabihan po tayo, di ba? Sa English, honesty is the best policy. Pangatlo po, maintain honesty and uphold your true identity. Tingnan po natin yung honesty nitong apat na to. They spoke the truth to authorities regardless of its unpopularity. Di ba? Hindi sila natakot na interpret yung dreams. Pagkatapos, nung pinasasamba sila sa Diyos-Diyosan, yung tatlo po hindi lumuhod. Amen? Sabi niya, mahal na hari, humaba pa ang buhay niyo. Di ba? Pero mahal na hari, hindi po namin magagawang luhuran. Yung Diyos-Diyos ang pinagawa mo. They speak the truth. Kahit very unpopular. At nagalit po si King Nebuchadnezzar noon. Di ba? Init ng 7 beses yung pugon at pagkatapos pinahulog po sila. Pero tingnan niyo po, dahil very honest ng mga kabataan to, pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi eh. Di ba? Hindi sila pinabayaan. In fact, nagulat pa nga yung hari. Sabi ng hari, hindi ba 3 lamang yung inihagis natin sa apoy? Pat na nakikita ko ay 4. At ang tingin ko sa pang-4, ay tila baga Diyos. Maging si Daniel po, inakusahan po siya, di ba? Pinagbawal po na mag-pray. Dahil po yung trabaho ni Daniel, mag-pray na mag-pray. Pero, nagpabawal pa si Daniel? Hindi. Di ba, pwede naman yung isara na lang yung bintana papuntang Jerusalem, di ba? Kasi kailangan pag nanalangin si Daniel, nakaharap po sa Jerusalem, di ba? Paharap po na silangan. Pwede niyang isara, pero hindi niya sinara. Ano nangyari po? Ano ang batas? Iuhulog siya sa kulungan ng mga leon. Very unpopular, pero because of their honesty, hindi sila po pinabayaan ng Diyos. Pang-4 po, na gusto kong tingnan natin. Start with the letter A. Acknowledge and exercise discipline in your life. Alam niyo po mga batang to, mga kabataang ito, mula po sa pagkain at inumin, didisiplina nila ang kanilang sarili. Amen? At maging yung lifestyle nila, naging very honest po sila. At yung motibo nila, napakalinis po. Di ba? Laging sa Diyos. Naalala ko po yung sinabi ng Matthew chapter 5, Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Mapapalad ang malilinis sa mga puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Diba? Matthew chapter 5, verse 8 po, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba, Pastor Donnie? Mapapalad daw po yung may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tingnan po natin yung disiplina ng 4 na ito. They continued to pray to God even though it might cost their life. Diba? Sabi ng 3, hindi kami sasamba, mahal na hari. Humaba po ang iyong buhay. Mas humaba pa ang buhay nyo. Eh, sino magliligtas sa inyo, sa aking mga kamay? Sinong Diyos? Ano sagot ng 3? Ang Diyos na aming pinaglilingkuran na magliligtas sa amin sa inyong mga kamay. Naging dahilan po para lalong magalit ang hari at maging nanganib ang kailang buhay. Pero kapag ikaw po itapat sa Diyos, God will never leave you nor
forsake you. Ano po yung apat? Review lang po natin. Have a balanced diet and healthy living. Pangalawa, understand and check your motives. Dapat po, yung motibo natin, laging malinis. Pangatlo po, acknowledge, maintain honesty, and uphold your identity. Your true identity. Di ba? Binago po yung kanilang pangalan, pero hindi na bago ang kanilang pagkatao. Tayo po mga Pilipino, meron tayong tinatawag na adaptability. Di ba? Dali natin makapag-adapt. Kaya lang, ang galing din natin magpalit. Di ba? Sabi nga, yung Pilipino daw, may ugaling hunyango. Ano po yung hunyango? Pag kulay green, verde siya, no? Pag kulay brown, brown siya. Di ba? Kaya nga po eto na naman po, politika na naman, di ba? Makikita niyo po, ay, balimbingan na naman yan. Kung saan malakas, doon. Di ba? Isinasalang-alang ang prinsipyo. Manalo lang sa posisyon. Malapit na po. October, magpapile na namang candidacy. Pang-apat po, ano yung pang-apat na tinalakay natin? Acknowledge and exercise discipline in your life. Sabi po ni Apostol Pablo, ang pagdisiplina sa katawan ay may maliit na pakinabang. Pero ang ehersisyong espiritual ay pang walang hanggan. Tama po ba? Gaano po tayo nag-exercise sa buhay natin? Ano po ba ang exercise natin? Alam mo, malusog na malusog ako kasi ang exercise ko, kain eh. Ang hirap pong exercise nun. Ano po ba yung exercise na dapat, di ba? Yung pinagpapawisan tayo. Tama po ba? Bakit po mahalaga na tayo pagpawisan? Para yung mga toxic sa katawan natin mawala. Di ba? Yung lason mawala. No? Kung hindi po tayo pagpapawisan, nako, malalason tayo eh. Ganon din po sa spiritual eh. We need to exercise our faith, di ba? Para hindi tayo matalo nitong sanlibutang nito. Ba? We need to exercise our authority in prayer. Para hindi po tayo ginagawang kawawa ng demonyo at ng kaaway. We need to exercise our sonship or or authority, di ba? Mga anak tayo ng Diyos, we are more than conqueror. Di ba? Through Him that love us. Minsan po, ang lumalabas sa ating mga labi ay parang hindi anak ng Diyos. Punong-puno ng negatibo, hindi positibo. Diba? Napakalaga ng Philippians 4:8 eh. Anong mga bagay na, di ba? Kaibig-ibig, karapat-dapat, totoo, di ba? Pakibasa nga, Pastor, sa Tagalog. Whatsoever things that are lovely, di ba? Sa English po yun eh. Okay. Isip, karapat-dapat po. Kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Marangal. Matuwid. Malinis. Kaibig-ibig. At kagalang-galang. Amen. Kapag ginawa daw po natin yung mga bagay na yun, sino raw po yung sasama sa atin? Sa atin daw po ang Diyos. It leads me to number 5 principle. Never compromise your integrity. Pag-usapan po natin integrity ng mga kabataan. They have no interest in bribes and pay-offs. Ang daming pong kilala, pastor, mga kilalang evangelist, nung mapasok po sa politika, na-compromise ang kanilang integrity. Alam niyo, nakasama po sa ating saligang batas,
yung komisyon sa mga nasa posisyon? Bakit yung mga project noon, even magpahanggang ngayon po, ay nababawasan yung proyekto dahil po sa mga komisyon. Diba? Napakahirap po na mabuhay sa isang political system na ang korupsyon ay naroon po. At kung hindi tayo magiging maingat, baka madamay rin tayo. Di ba lagi ko sinasabi, tayong mga magulang na nagtuturo sa ating mga anak ng corruption. Bakit po? Sa bahay pa lang, pag nag-utos tayo, binibigyan agad natin sila. Tama? O anak, bili ka ng ganito ha. Tapos yung sukli, sa'yo na lang. Hindi ba panlalagay yun? Kaya habang lumalaki sila, natatandaan nila na dapat kapag gumawa sila, may lagay. Di ba? Napagbibigyan natin ng isang monetary consideration, anumang bagay na gagawin. Kaya po, yung ating integrity ay nako-compromise. How a leader deals with the circumstances of life tells you many things about his character. Sa panahon po ng pandemya, lumabas yung mga tunay na character ng lahat ng tao. Amen? Crisis doesn't necessarily make character, but it certainly does rebuild it. Lagi ko naalala yung sinasabi ni Mother Dali. Ang pera hindi nagpapabago ng buhay. Ang pera maglalantad kung anong buhay meron ka. Kung anong ugali meron ka. Totoo naman po Money is, anong tawag nga po doon? Wala naman pong walang personality ang perang yan, di ba? Hindi kanya kayang sabihan na, magbago ka ng ugali. Hindi, ba? Ang material, tama po ba yung tawag doon? Wala siyang direct influence. Kaya lang po, kapag ang ating pong integridad ay na-compromise na, nakakasilaw na yung pera. At marami pong bumabagsak sa pera. Ulitin ko po ulit yung sinabi ko, crisis doesn't necessarily make character, but it certainly does rebuild it. Reveal it. Hindi po siya papabago ng iyong character, pero na ipapakita nito, na ihahayag nito kung anong character meron ka. Adversity makes a person choose one of the two paths. 200 po ang pwedeng tahakin kapag tayo po ay under pressure, under adversity. Ano po yung daang yon? Character or compromise. Every time a leader chooses character, he grows stronger. Sabihin mo sa katabi mo, do not compromise your integrity. Ulitin ko po yung sinabi ko, there are two paths na pwede nating lakaran. Character or compromise. Every time a leader chooses character, he grows stronger. And last principle na gusto kong iwan po sa inyo, start with the letter. Ano pong nawawalang letra? Letter E. Ano pong keyword natin? Humane. Okay. Letter E, express your conviction and uphold your beliefs. Etong gusto ko sa mga kabataang ito. They stayed committed to one another and to their beliefs. Diba? Itong mga magkakaibigang to, hindi talaga nag-iwanan Sa maraming mga hari na nanungkulan po sa Babylon, magkakasama tong magkakaibigan to, walang hiwalayan talaga Gustong-gusto ko yung Proverbs 17:17 Sino pong paborito yun? Ang tunay na kaibigan ay parang kapatid na dumadamay sa panahon ng kagipitan. Diba? Salamat po. Sabihin mo sa katabi mo, salamat. Salamat sa iyo. We stayed together.
Marami po tayong mga differences. Maybe, meron tayong mga kanya-kanyang political beliefs. But thanks be to God, it doesn't matter. Basta ang mahalaga po, walang siraan, walang laglagan. Tuloy-tuloy lang po ang mabuting samahan. Amen po? Even as they rose through the ranks, hindi po nagkalaglagan ang mga magkakaibigan to. Di ba? Minsan may mga tao po, pag umaangat ang iba, anong gagawin ng iba? Sisiraan. Naalala ko po yung kwento ko. Meron daw pong isang nanghuli ng alimango. Sabi niya, oh, ba't nilagay mo sa basket yan? Makakatakas yan. Sabi naman po nung humuli ng mga alimango, huwag ka mag-alala. Mga Pilipino crabs yan eh. What do you mean? Walang makakatakas dyan. Walang makakalabas dyan. Bakit? Eh, maghihilahan yan pababa. Diba? Ang sakit naman na may ganung, diba? Nakakalungkot po. But we need to pray for one another. I believe character is the foundation on which a leader build his or her life. Naniniwala po ako na ang character ay siyang pundasyon kung saan niya binubuo ang kanyang buhay. It all begins with character because leadership operates on the basis of trust. People will follow a leader only so far as they trust him or her. Character communicates credibility, harnesses respect, creates consistency, and earn trust. Ewan ko po kung naalala niyo to na minsan sinabi ko, human being is different from being human. And only few knows the difference. Di ba? To be human being is one thing, but to be human is another thing. Marami po ngayon, tao na lang. Hindi na makatao. Di ba? Umunlad ang teknolohiya, umunlad ang sensya, pero nasaan ang karakter ng mga tao sa lipunan? Di ba? Marami pong taong galit sa Amerika, sa mga makapangyarihang bansa. Sabi po nila, Americans has no personal friend. They have only personal interest. Tutulungan kanila kung may mapapakinabangan sa iyo. Tama po ba? Ilang bansa ang nainggit sa Pilipinas dahil ubod ng yaman. Ilang bansa ang sumakop sa Pilipinas dahil alam nilang napakayaman ng Pilipinas. At hanggang ngayon, pilit nilang gustong sakupin ang Pilipinas. Naniniwala po ako sa kasabihang, walang sinumang sisira sa Kristyanismo. Hindi sosyalismo, hindi komunismo, kundi tayo daw mismo. We need to uphold our character. And I believe every leader, every Christian must know the importance of character. Amen po. Gusto kong dito tayo magtapos. Letter A po, apply what you talk. Isa pong kaibigan natin sa UCAP ang may programa pong si dating papuri po na ngayon ay bishop na, si Bishop John Tai, John Aber Luklukan, Walk the Talk. Tama po ba yun yung programa niya? Apply what you talk. Character is more than a talk. Pangalawa po, start with the letter C. Choose positive things that will make your character a better one. Amen?
Choose a positive things that will make your character a better one. Talent is a gift, but character is a choice. Amen? Lahat po tayo may gift, pero ang mahalaga po, hindi yung gift. Ang mahalaga po, character. Bakit po? Character makes the difference. Tingnan po natin lahat ng biblical character. Sino po yung inangat ng Diyos? Yung may kakaibang character. Letter E po, expect to influence others. Lagi ko pong sinasabi itong linyang to ng mga psychologists. Even the most introvert type of person can influence 100 persons o 100 individuals in his or her lifetime. Kahit daw po pinakamahiyaing tao, kayang-kaya niyang makapag-impluwensya ng mga 100 katao sa buong buhay niya. And last but not the least, letter S po, seek to excel above your limitation. I believe leaders or disciples cannot rise above the limitation of their character. Naniniwala po ba kayo doon? I believe po. Yung hamon ko po, ano yung pinaka-challenge ko? Ano yung keyword natin sa challenge? AZES. Apply what you talk. Sila Daniel po, hindi lang nila sinalita, nilakaran talaga nila. Diba? Hindi lang po nila pinili yung positibong bagay. Tiniyak nila yung mga positibong bagay na pinili nila ay magiging silang mas mahusay pa. At hindi lamang po yun, sila po ay nakapag-impluensya ng iba. Amen? And last but not the least po, seek to excel above our limitation. Naniniwala po ako ng buong puso. Pinili tayo ng Diyos at ang pagkakapili po niya sa atin ay hindi aksidente. Amen? Pinili ka upang mamunga. At hindi lang basta mamunga, nais niyang manatili ang iyong bunga at makapaghikayat pa ng iba. Tayo po'y saglit na imuko at manalangin. Papagpalang Diyos, maraming pong salamat sa buhay ng mga kabataang sila Daniel, Hanania, Michelle, at Azaria. Salamat sa buhay po nila na nakitaan namin ang pagiging makatao nila. Tunay po, napakikita sa amin na ang Diyos ay buhay. Kung makikita sa amin ang godly character na ninais mo sa bawat taong nilikha mo. Salamat dahil binabago mo kami araw-araw. At naniniwala po kami na kaming mga tinawag mo, kaming mga pinili mo ay tinawag mo. Kaming mga tinawag mo ay pinaging banal mo. Kaming mga pinaging banal mo ay nakatalagang maging kawangis ng anak mo. Salamat sa aming aral na napakinggan ngayong umaga. We pray na makita po namin na ang character will make a difference. Turuan mo kami bilang mga anak mo na mapanatili ang disiplina sa aming mga sarili. Lagi naming chinecheck ang aming mga motibo. Maging tapat kami. Higit sa lahat, mapagtibay namin ang aming integridad. Hindi makikipag-compromise. At inaasahan namin na kami man ay makapanghikayat ng iba. Salamat sa kabutihan mo at katapatan mo sa aming mga buhay. Pagpatawad mo po ang anumang mga pagkukulang na nakikita mo sa amin. Baguhin mo po kami. Lalo na sa panahon to ng pandemya. Dalangin namin na patuloy kaming maging asin ng sanlibutan at ilaw ng daigdigan. Maraming salamat dahil pinili mo kami
at patuloy mong binabago. At maging kalarawan mo sa isip, sa wika at sa gawa. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Idinideklara namin ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Dahil tinawag mo kami, pinili mo kami, at nais mo na maging pagpapala din kami. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, and everybody says, Amen, Amen, at Amen. Habang pinagkakaloob po at dinidistribute ang ating pagsasalu-saluhan na tinapay at sasaro, First Corinthians 11:23 to 25.